For today mga Lodi, wala nang intro. Samahan nyo ako kahit wala naman talaga kayo dito. Gawin nating exotic room tong tambakan. Actually, di ko alam kung matatawag siya exotic room eh. Basta dito sa garden ng nanay ko, diyan ko ilalagay lahat ng exotic natin. Pero syempre, hindi dyan sa mga halaman. Dito na sa pinagtatambakan ng lupa. Syempre, una natin gagawin, magligpit at maglinis, ya. Pero wala nga pala kayo makikita mga exotic pets ngayon, ha. Akin tong video na to. Gusto ko lang din pakita sa inyo kung anong kalokohan tong pinagagawa ko. So after ko nga pala maglinis, madumi pa rin. Kaya ayan, tumulong na lang ako sa paggabit ng mga outlet. Pero wala naman talaga ako naitulong eh, nag-bep-bep lang ako dyan eh. Anyways, kaya tayo nagpakabit ng mga outlet para sa bearded dragon din natin. May mga ilaw yun, di ba? Kaya kailangan natin ng saksakan. And voila! Napakaangas! Lakas ng dating eh, no? Tila racetrack isaksakan eh. Pero okay lang yan. Maglalagay naman tayo ng artificial grass mat para sa background. So, matatakpan naman natin yung mga tubo na yan. And nga pala, gusto ko lang magpasalamat sa nag-sponsor sa atin. I mean, hindi ko mabibili lahat ng to kung wala siya. Kaya maraming salamat sa'yo. Pay later. Dahil sa'yo mapapaganda natin kahit papano ito magiging exotic room natin. Nga lang manghihingi ata ng update yun after 1 month kung ano na nangyari. Kaya kung ako sa inyo, gumawa na din kayo ng ganitong klaseng background, di ba? Napakasarap sa mata. Andyan na yung link sa comment section. Parang awan nyo na, i-check out nyo na yan. De, joke lang. Pero yung link nandyan talaga. So after ko may kabit yung artificial grass mat, nagkabit naman ako na itong mga ferns. Para di masyado flat tignan yung background natin. Ang pinakabit ko nga pala dun sa mga mats is yung double-sided tape na hindi bumabakbak ng pintura. Baka ako pa yung bakbakin pag nasira yung pintura eh. Next natin ikakabit itong spotlight. Magnetic yan and touchscreen na rin. Andyan din ang link niyan sa comment section. Baka lang gusto mo, di ba? Subukan mo lang. So after may kabit, ayan na itsura niya. Not bad, di ba? Pero hindi rin good. So subukan natin buksan yung spotlight para naman makita nyo kung gaano kaliwanag, di ba? In case mag-checkout kayo. Itong tuleg, syempre hindi kita yan, ang liwa-liwanag, oh. Nagbukas ka pa ng ilaw. Bubuksan natin yan gabi. Diba? Angas, liwanag. Maliwanag talaga siya, legit. Ang liwanag ng ilaw ng poste namin dito. Ayan, oh. Next natin gagawin itong rack natin. Sponsored na naman, oh. Pay later number 1 talaga. Pakita ko na din sa inyo si Veldra, ayun, katabi ng washing. Kawawa naman eh, walang kasama, puro damit at sunrocks eh. Hayaan mo, tatapusin ko yung mabilis. Tapos dito natin lalagay si Velgrind. Total, medyo malaki na rin talaga siya ngayon eh. So nung binubuo ko na yung rack, parang paltas yung nabili ko, napakanipis. Parang hindi kakayanin yung enclosure ni Veldra dito, nabasa pa. Wood yung binili ko kaysa steel kasi may nabili akong wood din, pero makapal talaga. Pero ito parang cardboard lang eh. Dahil dyan, wala yung link nito sa comment section kasi dito pang mabibigat. Ayun, parang lumulundo agad. Ako pa lang yan ha, tinutulak ko pa lang. So, tinry ko dalawahin. Baka sakali lang naman na pag dalawa, kakayanin, di ba? Medyo tumibay-tibay naman, kaso mabigat yung enclosure ni Veldra. Try natin, tayuan. Wow, di nasira yung kahoy, matibay pala. Kasi nasira yung bakal. Yoko na. Huwag na natin tuloy itong video. Hanggang dito na lang muna. Pero syempre, para sa part 1, wait nyo na lang yung part 2, okay? Bye-bye.